Tawag sa amin, burong mustasa. Tama ba? Lakas ng hangin ah. May tawag dito tinapang babae. Wala, hindi kasya. Grabe yung tubig guys, oh. Tignan nyo, ang laki. Ay, umapaw na nga dito, oh. Uy, nakatakot din makita. Nabugla yung sakyan. Naku po, sana wag tayong itirik nitong si Mimi. Grabe, kahapon wala namang, ay kalalim. Ay, grabe tubig sa loob, oh. Wala, natanggal na yung pagka-waterproof ng tent natin dahil nga, ay grabe yung tubig banda dun. Basang basa. Kariko. Wow. Ayun, may na-receive kaming warning sa phone. Emergency, sabi niya, oh. Grabe yung putik. Ayun na naman. Hindi RRMC. Ala, red rainfall warning na. May tutulong naman daw sa atin eh. Pag nabalaho tayo. Solo natin yung buong campsite ngayon. Tayo lang yung nag-camp. Kinakabahan ako kasi ang lambot ng lupa. Oh, kailangan nyo itulak. Go! Hindi kaya? One more. Wala, umiikot lang yung gulong. Sobrang putik kasi. Kailangan natin tulong. Hey guys, what's up? Today is August 18, araw ng, anong araw ba ngayon? Martes! Today is Tuesday. Ang oras natin ay 2:30 PM. Meron tayong panibagong camping adventure. At magka-camping tayo ngayon dito sa malapit lang sa may Magalang, Pampanga. Dahil sa habagat, ilang araw or linggong umuulan ngayon, kaya magka-camping lang tayo sa malapit kasi kasama natin ang family natin. At oo nga pala, nandito tayo ngayon sa Talaga, Capas, Tarlac. Sa hindi nakakaalam, dito po ang may isa sa pinakamasarap na tinapa dito sa Tarlac. Kaya ito, bumili kami ng tinapa dito. Tapos bumili lang si Mrs. ng mga sausawan natin mamaya doon sa kabilang kalsada. Eto guys, oh, eto yung mga tinapa, oh, ayan. So ayun, nag-crave kasi tayo ng tinapa. Ito na si Mrs. Ayun, nag-crave kasi tayo ng tinapa. Parang ang sarap kasi ng tinapa. Tapos sausawan mo kamatis habang umuulan, di ba? Oo nga pala, kaya napili namin yung campsite na yon kasi kapag sobrang lakas ng ulan, meron silang available na room. So safe pa rin tayo. At meron din silang swimming pool. At hindi rin siya bangin-bangin yung daan. Sementado din. Kaya safe tayo doon. Safe na safe tayo. Kahit umulan pa. Diba? So, ayun, tulad ng dati, papakita natin kung paano pumunta doon, kung magkano ang mga babayaran, kung ano-ano ang mga makikita doon, at syempre, kung gaano nga ba agandang mag-camp sa campsite na ito. So, mula dito sa Talaga, Capas, Tarlac, nasa 49 minutes lang siya or 29 kilometers. Lapit lang, 29 kilometers. Hindi umuulan ngayon, kaya napakaswerte natin. Sana wag munang umulan. So tara, samahan nyo kami guys sa aming panibagong camping adventure papuntang Magalang, Pampanga. Let's go! Ayun. Wala. May na-receive kaming warning sa phone. Emergency, sabi niya, oh. Cavite at Pampanga. Kayo na lang magbasa, hindi ako pwede magbasa, nagda-drive tayo. Ano sabi? Cavite at Pampanga, nagbabanta matinding pag-ulan. Cavite at Pampanga. Naku, papunta pa naman tayo ng Pampanga. Baha at pagbuko ng lupa. Orange rainfall. Orange lang naman pala. Sige, kaya yan. Orange rainfall. Ito na. Ito na arko ng Pampanga. Ayan, papasok na tayo. Welcome to Pampanga. Okay, dito na tayo sa may San Nicolas, Magalang. Ito, dito nakatira yung papa ko. Nung nag-aaral ako ng college, dito ako nag-stay. Ayan, dito. Shout out sa mga pinsan ko dito. Mga Perez at saka Montero family. Okay, andito na tayo sa may pinaka-proper ng Magalang. Ito, dito dati nagtitinda kami dyan, oh. Yung pesto namin dati. Kapag may fiesta dito, nagtitinda kami ng mga bulaklak, mga pan-display sa bahay, tsaka yung mga ano pa binibenta namin noon? Sa Tiangge, yun, sa Tianggian. Dito ba daan? Alam ko dito yun eh. Check natin. Hindi nagsasalita si Google Map. Nahiya siguro. Chinek ko sa map. 14 minutes na lang mula doon sa pinaka-proper na Magalang or 6 kilometers. Actually, na-vlog na natin dati yung katabi nun. Yung pupuntahan kasi natin,
NGP Resort and Adventure yata yung pangalan niya eh. Yung NGP, ibig sabihin nun, New Gintong Pakpak. Yung katabi nun, yun yung New Gintong Pakpak. Na-vlog na natin dati yon, siguro mga 5 years ago. Tapos bumalik tayo. Yung pangalawang vlog natin doon, siguro mga 2 years ago or 3 years ago. Ngayon, doon naman tayo sa campsite nila. Okay guys, ito na ang arko ng Arayat. Sa Arayat pala, yung pupuntahan natin, hindi na siya part ng Magalang. O nga pala, para hindi kayo maligaw, pwede nyo rin pong i-Waze or Google Map yung NGP Resort and Adventure or New Gintong Pakpak. Magkatabi lang naman sila. Okay guys, kakaliwa na tayo dito sa may kapilya ng Iglesia ni Cristo. Ito na ang bundok ng Arayat. Ito na sa harapan natin. Ang taas niya. At puro ulap sa taas ngayon. Okay, mula dun sa may kanto na pinaglikuan natin, 8 minutes na lang or 3.3 kilometers. Malapit na tayo. At maganda yung kalsada dito, aspaltado. Kapag nandito kayo sa kalsada, makikita nyo yung Mount Arayat. Parang ang laki-laki niya. Pero pag sa camera, para makita mo, parang maliit lang eh. Okay, ito may arko dito nakalagay, Malaus Kopu, Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. Malaus Kopu, ibig sabihin, welcome. Wow, ang ganda dito ah. Mula dun sa arko, 6 minutes na lang or 2.5 kilometers. At swerte tayo dahil hindi pa rin umuulan hanggang ngayon. Sana wag munang umulan hanggang makapag-set up tayo ng ating tent. So, ito po yung kalsada na madadaanan nyo papunta sa campsite. Maganda yung kalsada, may mga bahay-bahay. Hindi siya ganun kaliblib. At wala tayong madadaan ng rough road ngayon. Puro sementado lahat yan. Baliti Elementary School. At may cell site. Nakikita ko may cell site dito. Kaya expect natin na malakas ang signal dito sa mga gustong mag-work from camp. Okay, magle-left na tayo dito. Saan ba kasi? Dito, ito ba? Oh, doon pa. Doon pa yata. Ayun, sa kabila pa. Basta bago bridge. Kakaliwa na. Ito may mga tindahan dito. Ito, may signage oh. NGP Resort and Adventures. Heavy vehicles are not allowed on the zigzag road. Oh, bawal lang mga truck. So, kung magka-camping kayo ng naka-truck, di po kayo pwede dito. Bawal ang malalaking sasakyan. So, yung campsite pala, nasa paanan siya mismo ng Mount Arayat. Heavy vehicles are not allowed on the zigzag road. Ito. Zigzag road. Ikaw no kacha, Daddy. Ang lakas ng tubig oh. Daddy no kacha. Malakas oh. Daddy, sabi no kacha. Meron pa magandang puntahan dito eh, yung Bale Bato. Maganda rin yun, kaya lang hindi pa natin napupuntahan. Katabi lang siya ng Gintong Pakpak din. Turn right onto Hunting Pow Trail, then slide left onto World Mission Training Center. Ito, kakanan daw tayo dito. Dito ba yun? Sira. Ito na. Siraan makiman. Ito na pala. Rodriguez Nature Park. So dito tayo sa kanan. Ito yung malaking gate. Nakalagay NGP Resort and Adventures. Then you arrive at NGP Resort and Adventures. Oh, Daddy. Yan. Hello po. Pwede daw po walk-in sabi ni nung nakausap namin. Opo. Ilan kayo, sir? 2 adults tsaka 4 na kids. Daddy, please fight me. Doon na. Sir, camping po kayo? Opo. Sige. Diretso lang po. Sa office. Thank you. Okay ba?
Okay, sa wakas, andito na tayo. So, wala man tayo nadaanan ng rough road. Kahit yung papasok mismo sa campsite, sementado yung kalsada. Oras natin ay mag-aalas 4 or 3:45 PM. Maambon na po. Sana wag muna bumagsak ng todo. Daddy, no more rain na. We have arrived at NGP Resort and Adventure. Ay, saan yung office? Ang laki din pala nito. Ito, information office. Sige. Diretso na muna sa campsite. Hindi, nag-message kami, ka-chat namin, sabi, pwede naman daw walk-in. Tapos dito na lang daw pag-usapan yung price. Sige. Sige, hintayin ko lang si Mrs. Okay, tara. Puntahan na natin yung campsite. Dito may mga elephants. Why you're not moving? Good afternoon po. Diretso lang, ma'am. Sige po, diretso lang po. May mga ano pa, may mga reptiles. Ano ba to? Butiki ba yan? Camp Sinukuan. Camp Sinukuan pala siya. Wow, maganda pala. Fire. Why you Wala tayong kasama? Wala tayong kasabay magka-camp? Ay, may kubo pala biyang ito. Oo, may kubo. Daddy, we want bonfire. Wait lang, check muna natin kung saan tayo pupwesto. Tanungin natin si ate. Mukhang malambot yung lupa. Sana wag tayo magbalaho. Heto, so naghanap tayo ng pwesto natin. Spot. Malayo ba yung CR? Saan? Yung shower room. Nandoon pa. Pero, oops, yung ano naman, CR toilet, dun sa kung saan nag-ano si ma'am. Kasi barado kasi yun dito. Okay. Kaya pansamantala muna yun dun. Ayan siya, sir, kawa. Dito may kawa, no? Or dyan kayo, gusto nyo mag-tent dyan. Dito maganda. Oo, dyan na lang, para ano. Para hindi maputik, no? Matapo kayo dyan. Oo. Ayan, tapos yung... Ay, feeling ko hindi kakasya. Hindi siya, malaki. Malaki talaga siya. Or dito na lang siya, sir. Hindi masyado maputik. Malayo lang kami sa CR, no? Oo, sa CR. Pero yung gripo, Gripo, wala din, no? Doon pa, no? doon din siya, sir, yung lababo. Meron naman kaming timba pala. Meron Oo. Sige, Pero magagamit niyo pa yung mga table na yan. table, no? Sa ano na yan. Kaya lang, doon sana maganda kasi may parang cottage, no? Oo. Ito, ma'am, tag 1.5. Yes po. Ayun, guys, so kung pumunta kayo dito at ayaw nyo mag-tent, pwede kayong mag-rent ng kubo. 1.5 daw. Ilan po kasya dyan, ma'am? Tatlo, sir. May Tatlo. ano yan, eh. Or apat, ganun. 3 to 4 daw kasya dito sa kubo. Medyo maputik lang, no? Baka mabalaho kasi hindi tayo naka 4x4 eh. Oo nga eh. Pag dito, ma'am, magkano? Yung mga kubo na to? 500 yan, sir. 500. Ito kasi guys, may kubo. Problema kasi, nakalimutan natin magdala ng upuan natin. Isang piraso lang nadala natin upuan. Dito maganda na sana, ma'am, no? Opo. Yung problema na lang yung pwesto ng tent, no? Saan namin ipipwesto, no? Kasi dito, basa dito. Pero mas maganda siya. Pero dito kasi maganda guys, dahil may kubo nga ito. Meron pang kawa. Andito tayo sa pinakadulo ngayon. Tinitignan natin kung pwede pa yung kubo. Kasi parang matagal na daw hindi nagamit eh. So sabi ko kay ate, dito na lang. Para kung sakaling lumakas yung ulan, at least safe, di ba? Tapos add na lang tayo. Ito. Tsaka kasi, medyo malambot doon. Dito kasi medyo matigas pa at hindi masyadong maputik. Ang problema lang dito, malayo tayo dun sa gripo, tsaka sa CR, nandun pa. Tsaka yung swimming pool din, nandun sa pinakadulo. So, I guess, dito natin siguro tayo. Solo po yata namin, no? Solo namin, no? Opo, may ano kami, cabin siya, room. May mga naka-check-in dyan. Opo, room. Ayun. So, siguro dito na tayo. Para safe tayo dito sa kubo na to. Kinakabahan ako kasi, ang lambot ng Why we all lupa. Baka mabalaho tayo. Ayan na, traction control off. Ayan, traction control off. Nabalaho na yata, hindi pa. Grabe ang lambot. Kaya mo yan, Mimi! May tutulong naman daw sa atin eh. Pag nabalaho tayo. Daddy, deep or na? I'm training for that. Ang lambot. Deep or na? Sumasayaw sa sakyan.
Ayun guys, so andito na tayo. Ito na yung spot natin. Set up na agad natin yung tent natin. Bago pa tuluyang bumuwas ang ulan. Let's go. Yeah. Ang plano is mapag-combine natin itong sasakyan tsaka itong kubo. Malakas na ulit. So ito na awning natin. Hindi siya ganun kaganda. Hindi ganun kaganda kasi yung pinakagitna yan dapat nakataas yan eh. Problema, nandyan kasi yung minivan. Dapat nakataas yung pinakagitna, yung nasa side nakababa. Para pag umulan or yung tubig diretso lang pababa. So pansamantala pwede na yan. Ayusin na lang natin mamaya. Pwede siguro natin gamitin yung table oh. Tara, kunin natin. Ayan, ilamin muna natin yung table nila. Oh, di ba? May table na tayo. Peran po muna ng table, ah. Pakuha muna tayo ng tubig sa mga bata para mamaya pag magluluto tayo habang hindi pa madilim at hindi pa ganun kalakas yung ano, yung ulan. Ang gamit nating tent pa rin. Ito ang ating bagong tent. Yung ginamit namin ni Mrs. sa Green Nara. Ayun. Yung good 4-4 na brown trekker. Actually meron tayong malaking tent, yung Montana Villa, kaya lang ang hirap niyang i-set up, lalo na kapag maulan, pag naputikan, napakahirap linisin, kaya ito na lang gagamitin natin. Ito kasi mas madali siyang i-set up at mas madali siyang linisin. Actually dalang tent natin. Yung isa Moby Garden, hindi ko alam kung pwede pa siya. Nasira kasi yung pole nun eh, or yung rod yata tawag doon. So tingnan natin mamaya. Tapos, yung mga bata, pwede naman silang matulog dito sa loob ng van. Or, pag lumakas ang ulan, pwede silang matulog dun sa loob ng kubo. Ito, hindi na siya nakalagay dun sa ilalim ng ating awning kasi pag umulan,
Yan. I-slide lang yung tubig dyan pababa dito. Tapos yung harapan, meron din siyang ganun. Ito. Pero hindi na natin nilalagay. Oo nga pala, meron pa siyang tali dito. Ayan, may mga tali pa yan. Apat na sulok. Sa dito, sa doon, apat. Pero hindi muna namin nilalagay. Mamaya na lang, pag lumakas ang ulan or ang hangin, kabit natin. Madali lang naman ikabit yan. Tapos dito pala, pwede rin siya lagyan. Ayan o. Ayan. Para presko. Ayan, nakaharang po. Ayan, ganyan siya. Sige, lagay natin. Para hindi magmoy sa loob. Ayan, ganyan. Lagyan din natin yung kabila. Ayan, medyo mahaba pa siya. Ayan, ganyan siya. Oh, kung wala kayong awning, meron kayong pwedeng lagyan ng pole dito. Pwede kayong maglagay ng pole. Meron kayong awning na ganyan, oh. Mahaba-haba din. Isipin nyo yung tent natin, nasa 3,000 plus lang. Parang nakuha ko to ng 3,300. Ganyan nakalaki. Di ba? Sulit na rin. Pero, since may awning naman tayo, hindi na natin gagamitin to. Oh, tignan nyo. Makita nyo na waterproof talaga. Ayun, oh. May slide lang yung tubig. Oh. Nagbe-beads. O nga pala, yung pinto niya, dalawang pinto niya, isa dito at saka isa din sa likod. Tapos white yung pinaka-outer niya. Yan. Hindi ko alam kung waterproof ba itong pinakalabas niya. Tapos kapag ito tinanggal mo, meron pa siyang net dito. Bali mesh yung pangalawang pinto niya. So para hindi pumasok yung sekto, hindi na natin bubuksan yung isang pinto. Ayan. Pero pag gusto niyo buksan, ayan siya. Meron tayong bagong lutuan, guys. Kasi may mga nagko-comment, hindi daw safe yung gamit nating lutuan. Yung nakadikit yung butane sa mismong kalan. So ito, bumili tayo ng bago. Ganito yung ano niya, oh. Infrared yata tawag dito eh. Sabi nila, windproof daw. So makikita natin ngayon kung talagang windproof siya. Medyo malaki lang siya kaysa dun sa dati natin. So kung moto camping, hindi ko siya ma-advise. Mount peak. Tapos meron siyang mga legs dito. May paa sa ilalim na 4. Tapos lalagay mo lang to dito sa taas. Yan, tapos na. Ganun lang siya kadaling setup. Tapos meron siyang adapter. Ayan. Ito yung pang butane. Hindi ko alam kung ano tawag dun sa malalaking butane eh. Ito para dun sa butane na gamit natin na ganito. So yan, ilalagay lang yan dito. Put mo lang yan dito. Tapos pwede mo nang ikabit ang butane. Ganun lang siya kadaling gamitin. O, di ba malayo na yung butane sa stove mismo. Pero actually, katagalan natin gamit yon, yung kalan natin. Buti naman at wala pa naman nangyari masama. Sa bagay, para safety din naman, syempre. Pero sa mga samjian, di ba? Magkadikit lang din naman yung kalan at saka ng butane. Tapos ito pa rin ang gamit natin, mga lutuan. Mga kulay army green. Di naman halata na favorite natin yung army green, no? Puro army green tayo. Jacket, top, short. Mga gamit natin puro army green. Ano kasi kaya gusto ko yung army green? Kulay ano kasi siya, kulay nature. Ito yung timba natin, oh. Kulay army green din. Set up na natin yung isang tent natin. Ito. Moby Garden. Sobrang tagal na nito. Tingnan natin kung pwede pa. Problema kasi, washing machine natin, yung inner layer niya, ngayon, may natanggal na parang puti-puti. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito rin yung naputol yung ano eh, nabali yung rod or yung pole niya.
sa may mga may Moby Garden, huwag niyong iwa-washing. Bawal talaga i-washing yung tent kasi natatanggal yung pagka-waterproof niya. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ayan. Natatanggal, oh. Parang may rubber. Parang natatanggal yung may rubber niya. Or ito siguro yung waterproof niya. Tingnan natin kung papasukan siya ng tubig mamaya. Itong pole niya, nagawa na natin ng paraan eh. So heto, napagdugtong na natin siya. Umikli lang yung yung pole. Pero feeling ko pwede pa naman 'yan. Mixi, no? Malaki ng iniksi niya. Pero mukhang pwede pa naman. Pwede pa, guys. Pwede pa yung Moby Garden natin. Okay, ready na yung dalawang tent natin, yung ating Moby Garden at yung ating brown trekker. Ito, ang laki nito. Ito, napakabilis lang itong i-inflate dahil manipis lang siya. Okay. So, tingnan natin kung kasya. Uy, saktong-sakto. May sobra pa. Lumalakas na yung ulan. Kunin natin yung tubig. Lagay natin doon, oh. Sayang. Kasi konti lang yung tubig natin. Medyo malayo yung gripo eh. Parang sarap matulog dito sa likod ah. May ano ba tayo dyan? May kumot ba tayo? Alamig eh. Sarap ng ganito. Ewan ko ba yung iba ang mga campers ayaw nila sa may ulan. Ang sarap kaya mag-camping sa may ulan. Napakalamig. Mas gusto ko nang umuulan kaysa naman sa mainit. Hindi natin kailangan ng electric fan, hindi natin kailangan ng aircon, di ba? Tsaka ang sarap din kumain kapag umuulan. Lalo na ulam natin ngayon is tinapa. Sarap. Oo nga pala, nandito tayo sa Kubo 5. Nilagay natin yung mga ibang gamit natin dito, yung power station natin na kulay green din. Tapos yung mga pagkain natin nandito sa loob ng kubo para safe. Aba, may saksakan pala dito. Kahit pala hindi na tayo nagdala ng power station. Actually, may kama dito. Ayan. Pag lumakas yung ulan, pwede tayong matulog dito. Oo nga pala. Solo natin yung buong campsite ngayon. Tayo lang yung nag-camp. Napakalawak nitong NGP campsite, oh. Ito na yung Bundok Arayat. Nandito tayo sa paanan niya, 'di ba? At least kung bumagyo man or lumakas ng sobra talaga yung hangin at saka yung ulan, andun lang yung resort nila. Madali lang tayo makakapunta doon. Napagod na tayong baby ko. Napagod ka? Okay lang yan. Ako nga sumasakit likod ko eh. Ay, hirap tumatanda. Sumasakit na likod natin. Pero ang sarap ng ganito, oh. Yung maririnig mo lang, yung tunog ng mga ibon, tsaka yung patak ng ulan sa awning natin or sa ating canopy. Tsaka yung hangin. Tapos ang lamig. Nakapagod lang pag pagkasama yung mga bata. Pag kaming dalawa lang, okay lang. Chill lang eh. Madali lang eh. Pero pagkasama yung mga bata kasi makukulit. Lalo na lalaki lahat. 4, lalaki lahat. Magugulo. Kaya yun ang nakakapagod. Hindi lang namin nasama sa video, pero yung paghabol sa kanila, yung pagsaway sa kanila, nakakapagod. Malilit pa kasi kaya
makukulit pa sila. Okay lang yun. Ganun talaga mga bata. Pag makulit, malikot, ibig sabihin healthy sila. Diba? Kesa naman tahimik lang sa sulok. Oh! Ay! Dito J4. Ito nga palang gamit nating electric fan. Mamaya gagamitin natin to. Napakatipid nito sa power. Ito gustong gusto ko itong bago nating ilaw na to. Kasi waterproof na siya. At napakalakas din. Madami din siyang mga modes. Ayan, kunwari yan. Oh. Diba? Oh. Grabe lakas no. Pwede rin warm white. Ayan, ito yung cool. Ito yung normal. Yung white lang. Tapos kung gusto mo ng mas warm, ayan. Mas warm. Ito. Ayan. Ito yung warm. Siyempre, yung warm gagamitin natin kasi ayaw ng mga insekto yung warm white. Meron din siyang red, oh. Grabe, napakalakas. Nakasilaw. Okay guys, ito. Luto na tayo. Ako nga pala, gagamitin natin kanin ito. Shirataki rice. Nilagay na ni Mrs. dito kasi ito nabibili sa Shopee. Tapos, mabibili mo siya. May mabibili kang malaki na. Tapos, may mabibili ka din na per pack na maliliit lang na good for one person. Yun ang kadalasan dinadala ko pag nagsosolo camping tayo. Pero since ngayon madami tayo, ito yung dala natin. Ito yung madami. Shirataki rice. Ang kagandahan kasi ng shirataki rice, mas healthy siya kaysa sa normal na rice. Tapos, napakadali pang lutuin. Kailangan lang natin magpakulo ng tubig. Tapos, bubusan lang natin ng mainit na tubig. Tapos kailangan lang natin maghintay ng 10 minutes at maluluto na siya. So sabi nila windproof daw to. Tignan natin kung hindi siya mamamatay. Ayan oh. Ang ganda, blue flame siya. So kinakaya naman niya yung malakas na hangin ngayon. Hindi naman namamatay. At sabi nila mas maganda daw uminit ito. Two, four, 6 pieces. Magkano yung ganito? 120. 120. May tawag dito tinapang babae. Tinapang babae. Bakit? Ano bang pagkakaiba nung Pag lalaki, tinapang babae at tinapang lalaki? pag lalaki yung matinik. Parang Matinik. Yung tinapang lalaki daw, matinik. Yung tinapang babae, hindi matinik. pandan yata. So, mas okay yung babae na tinapano. Yun. Malakas nga to. Itong kalan na to, malakas siyang mag-apoy. Paano paghiwa dito? Ariku. Malaban. Pat na insecticide. Aray. Ganito? Hawakan na lang natin. Malakas siya. Lumalaban. Okay, habang hinihintay natin maluto yung talong, magano na tayo. Hiwa na tayo, panggisa natin. Gusto ko madaming bawang. Maglagay tayo ng madaming bawang. Kasi magigisa tayo ng, ano ba yun? Ito oh. Mustasa.
Tawag sa amin, burong mustasa. Tama ba? Sa Kapampangan, burong mustasa. Sa Tagalog, hindi ko alam. Gusto ko kasi yan, yung mustasa. Lakas ng hangin ah. Para tayong may electric fan. Lalagyan ba ng kamatis yung ano, mustasa? Maliliit lang, no? Quarter. Gawa na rin tayo ng sausawan natin. Sabay na natin. Ready na. Ang ating panggisa ay luya pa pala. Bango na luya. Fresh. Oh, healthy, no? May luya, bawang, gulay. Dati mahilig kami sa mga pork, beef, mga lechon, crispy pata. Pero ngayong sumasakit na yung likod, hindi na pwede. Kailangan gulay-gulay. Tsaka isda. Ito, pwede nang itabi. Luto na rin ang ating talong. Next, magigisa na tayo. So ito, kailangan daw hiwain muna. Tama ba? Tapos, may mantika na to? Meron na. Wow! Tapos, heto na yung sausawan natin. Lagyan lang natin ng toyo. Asan yung toyo natin? Alaus. Ayun. Ay. Ito, toyo. Alit. Alit ng toyo mo. Lagyan na natin ng kamatis. Luya muna ang kamatis. Tapos, pampaalat, asin. Aw, ang init. Ang lakas ng apoy. Ang lakas nito. Ang lakas ng stove natin, parang yung sa bahay din. Hinaan natin. Lagyan na natin ng asin. Yun. Okay na to, ganito ang dami. Ang init. Sausawan. Dito ka muna sa sausawan. Lagyan na natin itong luya. Ay, may naiwan pa na isang pirasong. Bango. Bango ng luya. Oras natin ay 7:07. Tingnan natin kung luto na yung shirataki rice natin. Yun, luto na. Di ba? Napakadali lang lutuin, oh. Tingnan nyo guys, oh. Sarap. Healthy pa. Lagyan natin ng konting tubig para hindi masyadong tuyo. Gutom ah. Lagay ko na ba yung mustasa? Lagyan na natin yung mustasa. Tapos, shake. Yan. Shake. Parang gusto ko yung may konting sabaw. Okay, dagdagan pa natin ng konting tubig. Para may sabaw tayo. Meron kang yung rubber na ganito. Baka masira to eh. Hindi ba masisira to dito? Baka kasi magasgasan eh. Sayang, mahal pa naman yung lutuan natin. Yan, pwede na natin siguro ilagay yung itlog, no? Uy, sarap nito guys. Pepper. Siyempre, tikmin muna natin. Sarap. Ang init. Lutuin na natin ang ating tinapa. Wala, hindi kasya. Ay, kasya. Kasya lahat. Kumasya ka. Ayun, kumasya lahat. Okay, ito yung dala nating adobo. Init natin. Sarap! Okay guys, luto na yung ating tinapa. Lagyan na natin dito.
Initin natin yung ating adobo. Yun. Kumukulo na yung adobo natin. Pwede na to. Tara, kain na tayo. Excuse me, mainit. Excuse me, mainit. Excuse me, it's hot it's hot. Wow, adobo. Kainan na, ulam natin. Meron tayong tinapa. Meron tayong sausawan na kamatis, tsaka yung mustasa. Yung shirataki rice natin naluto. Patingin mo. Ayun, shirataki rice. Pakita mo kung ano itsura. Ayun oh. Kala mo talaga yung normal na kanin lang. Ayan. Kain na na. Tara guys, kain tayo. Of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa pagkain. Salamat po sa blessings. At salamat po sa panibagong araw. At salamat po sa pag-guide nyo po sa amin papunta dito sa campsite. Sana po ibigyan nyo rin po ng madaming blessings yung mga nanonood ngayon sa ating video. I don't know. Amin mo Love you, Papa Jesus. In the corner Kain na. of the Amen. your eyes meet mine. Conversations fill the air, lost in space and time. Okay guys, time check. Alas 9 na ng gabi. Ito, matutulog na tayo. Dito tayo matutulog sa ating Moby Garden. Sina Mrs. dun sila, tsaka yung mga bata, dun sila matutulog sa brown trekker, yung kulay black na tent. Tapos, yung dalawa naman, dito matutulog sa minivan, sa likod ng minivan. Okay, ito yung pakita ko yung blower natin. Ayan. So, 7 watts lang yung kinakain niya, oh. Ganyan katipid yung blower na yan. Kahit pang magdamagan yan, pwede. Tapos, ayun, napaka-komportable naman dito sa loob. So, wala naman lamok, wala naman masyadong mga insekto. Tsaka dahil umuulan ngayon, tag-ulan, kaya malamig. Matulog na kami. Tapos, bukas, ililibot ko kayo dito bukas ng umaga. Sana wag mo nang umulan ng umaga para mailibot ko kayo dito sa campsite kasi alam ko meron din swimming pool dito eh. So, ayun. Good night guys. Kita-kits tomorrow. Ayun, good morning guys. Oras natin ay alas 7 ng umaga. Grabe ang lakas ng ulan kanina madaling araw. Kaya lumipat tayo dito sa kubo kasi yung tent natin parang may butas na yung outer layer niya. Kasi may pumapatak sa loob. Kapal ng gamit natin na kumot. Ayoko naman siya mabasa. Kasi mahirap maglaba ngayon ng makapal na kumot. Ay lumipat na ako dito. Tapos lagi tayong nagigising kasi alakas ng ulan. At saka nag-alarm yung cellphone natin. May lumalabas na NDRRMC. Ilang beses siya lumabas. Yung warning na ito, emergency alert from NDRRMC. Sabi niya dito, orange rainfall warning sa Bulacan, Tarlac at Pampanga. Tsaka binabantayan ko din kasi yung canopy dahil hindi ganun kaganda yung pagkakaayos natin, pagkakalagay. May part na may nabubuo yung tubig. Hindi ko nakaano ng video kagabi pero inayos ko siya. Naglagay na lang ako ng malaking stick sa gitna ng canopy. Hindi kasi natin na ilagay na maayos yung canopy natin. At saka yung canopy natin, natanggal na yung mga tape niya sa mga pinagtahian. Kaya parang natanggal na yung pagka-waterproof. Tapos chinek ko sina Mrs. tsaka mga bata. Okay naman sila dun sa brown trekker na tent natin. Tsaka subok na namin ni Mrs. yun. Ginamit namin sa Green Nara sa Benguet. Hindi talaga pinasukan ng tubig yun. Hindi tumatagos ang tubig. Kahit malakas ang ulan. Kahit binabagyo na. So tara, labas tayo. Ayan. Ayan, nilagay kong stick dito.
Ayan, napuno na yung timba natin, oh. Dahil sa lakas ng ulan. So sana bago kami makaalis, tumila muna ulan, no, para makapagligpit tayo na maayos. Jesper, good morning. Did you sleep well? Yeah, Wow. What about Kaloy? Kaloy, did you sleep well? yeah. Daddy could wait until and close my eyes. Me too. You're not afraid of the rain? And close my eyes. There's heavy rain, no? Yeah. Me too. You say good morning, guys. Good morning, guys. What? I found no more shoes. No more shoes. Yeah. Oh, you can play here, oh, inside the kubo. My feet is dirty. Your feet is dirty? Don't cut. Okay, guys. Ito ang problema kapag nag-camping sa maulan. Ayan, nagiging maputik. Tingnan nyo. Ayan, oh. Ito ang dahilan kung bakit ito ang ginamit nating tent. Ayan. Kasi, ang hirap maglinis ng tent kapag napakalaki ng tent mo. Yung mga ganito, napakadali lang nilang linisin. At lumakas na naman po ang ulan. Ayan, tignan nyo, ang ganda ng pagkaka-waterproof nitong brown trekker. Talagang dumudulas lang yung tubig, oh. Dahil siguro bago pa. Ito kasi, dahil sobrang tagal na nito, baka nabawasan na yung pagkaka-waterproof niya. Pero alam ko may nabibiling spray para bumalik yung pagkaka-waterproof ng tent. So kagabi, dito may tumutulo sa loob. Tingnan natin kung ano nangyari sa loob nitong tent. Ay, ayan, oh. Buti na lang, lumipat talaga tayo. Basa talaga siya. Ito, oh. Basa, oh. Hindi ko lang makita sa camera. Ay, grabe, tubig sa loob, oh. Ayan, oh. Buti na lang talaga lumipat tayo. Wala na, tanggal na yung pagka-waterproof ng tent natin dahil nga nilabhan natin. Winashing machine kasi natin. Hindi pala dapat washing machine to. Ayun, tumatagos na talaga yung tubig papasok sa loob. Kaya sa tag-ulan maganda talaga tent, yung pot tent. Ay, grabe yung tubig banda dun. Ayun, oh. Kita niyo ba sa camera? Ayun, oh. So malamang hindi na natin pwedeng gamitin yung tent na to sa tag-ulan talaga. Pwede to pang summer na lang siguro. Bagay, sobrang tagal na rin naman kasi ng tent na to. Mga 3 years na siguro to. 2 to 3 years na ito lang lagi gamit natin. Nag-retire na yung Moby Garden natin. Kakalasin ko na to, itong Moby Garden. Ay. Masarap mag-camping kapag umuulan. Kasi malamig, nakaka-relax yung tunog ng ulan. Yun lang, kapag ligpitan na. Doon na yung problema. Napaka-hassle magligpit. Basang-basa. Sarap sana kung may ano, no, rooftop tent, no? Kahit umulan na ganito, gaganon mo lang. Sana balang araw magkaroon tayo ng rooftop tent. Kasi wala nang hassle sa mga ganito, sa mga putik-putik, basa. At napakadali. Set up at tanggal, di ba? Grabe, puno ng putik yung ground sheet. Sampay muna natin sa ulan. Grabe yung putik. Ayun na naman. Ayan na. Hindi RRMC. Ala, red rainfall warning na. Red rainfall warning. Nag-alarm din sa'yo? Ibig sabihin ng red, mas malakas kaysa dun sa orange. So kailangan na talaga natin mag-pack up.
Tapos ito yung view natin ngayong umaga dito. Ayan. Puro green makikita mo dito. Actually maganda dito. Kapag hindi sana umuulan, no? Ayan. Si Mimi parang kakatapos lang nila mag grass cutter eh. Ayan, no? Kasi dito makapal pa yung damo. Dito lang yung ginras cutter nila. Pero dito hindi pa, oh. Ang ganda pag may damo. So yun, pasok na natin yung mga gamit sa minivan. So ayan, alam nyo na kung anong mangyayari pag nag-camping po kayo sa maulan. Magiging maputik, matrabaho, pero masaya din. Tsaka magandang exercise din eh. Tingnan nyo kung gaano kaputik guys, oh. Lumulubog yung paa natin sa putik, oh. Ayun ang kagandahan ng may minivan. Ang daming mailalagay sa likod. Ay, sa wakas natapos din. Ayun guys, siguro dito na namin tatapusin yung video namin. Grabe yung ulan na to. So ayun guys, oo nga pala, dito po yan sa NGP Resorts. Dito, NGP Resort and Adventure. Dito lang po yan sa May Magalang or Arayat, Pampanga. Moment of truth. Tignan natin kung di tayo mababalaho dito. Ay, Lord, kayo na bala. Kaya yan. Kaya ni Mimi yan. Nanata. Ah, Traction control off. ano yan? Para saan yan? Ano? Kailangan nyo magtulak? Tara, tulak kami. Wait lang. Oo, kailangan nyo itulak. Tara, tulak tayo. Tapos kita-kita na lang tayo doon. Go! Hindi kaya? One more. Alina? 1, 2, 3. Kailangan natin tulong. Yak na mo man yan. Sige. Wala, umiikot lang yung gulong. Sobrang putik kasi. Try ko i-reverse. Malalim na ba? Hinukay niya. Let's keep moving that. Tulak. Tulak nyo. Ayan. Nakuha sa diskarte. Atrasabante lang pala technique. Grabe naman kasi dulas. Sumasayaw yung sasakyan.
Yun, safe. Magaling yung mga bata. Kala ko matatrap na tayo dun eh. Ayun guys, nakapagbayad na tayo. So lahat ng binayad natin is 800. 399 pala per head dito sa adults. So binigyan tayong discount dahil nga maulan. Ayun, salamat po sa NGP. Binigyan tayong discount. Yung pinabayad na lang yung dalawang adults. Kaya 800 lang yung binayad natin. Bago tayo umuwi, papakita ko sa inyo yung pool. Ang lawak pa pala dito. Tapos may mga rooms sila dito kung ayaw nyo namang, kung ayaw nyo mag-tent, kung gusto nyo naka-kwarto lang, ito may mga kwarto sila. Lalo na ngayong maulan. Oh, ang laki ng pool. Ito yung pool, oh. Ang laki, dalawa siyang pool, oh. Ah, meron pa pala dito sa taas. Tapos, ayan yung mga rooms. Ito pa. So, tara na. Lumalakas ang ulan. Uwi na tayo. Red rainfall warning na kasi. Kaya, lalakas pa yan, sigurado. Ang ganda pa naman dito, oh. May mga parang tree house. Pwede daw mag-pitch ng tent dyan, sa mga tree house. Ah, may restaurant din pala sila dito. May restaurant din po pala, no? Oo, kasi kaso sarado lang po yung ano. Ah, sarado ngayon? Opo, coffee shop lang muna yun. Coffee shop lang. Ayun. Ito yung coffee shop nila, oh. Oh, malawak din. Sige sir, ano pangalan mo sir? Densyo po. Ay sir Densyo, thank you. Bye bye. Grabe yung tubig guys, oh. Tingnan nyo, ang laki. Ay, ang lakas ng tubig, oh. Malapit nang umapaw dito. Grabe, oh. Ay, umapaw na nga dito, oh. Kaya pala nasira yung kalsada banda dito. Uy, nakatakot din makita. Ala, lubog na yung sakyan. Ayun, survive. Lumubog, naramdaman ko sa ano eh. Sa gas eh. Sa pedal eh. Hindi na lang, uwi na tayo. Oo nga. Dapat pala si Bong ang dinala natin eh. Para sa mga baha-bahang ganito. It's dangerous, no? Yeah. Paano yung mga bahay na to? Nakatakot naman, no? Baka bumagsak na sila. Ala, baha na dun. Ay, naglalagay sila ng sandbag, oh. Turn right Para di onto pumasok yung Cecil tubig. Valley Powell Lane Road. Binabaha pala to. Ah, ang lalim nito. Ala, baha na. Ang lalim. Naku po, sana wag tayong itirik nitong si Mimi. Ay, grabe. Kahapon wala namang. Ay, kalalim. Continue on Buensa Cecil Valley Powell Lane Road for 2 kilometers. What happened Ang lalim, guys. Grabe. Down na kasi. Why? Why do we need so strong? Ayun, wala na. Ay. Buti na lang, na-survive ni Mimi yun, ah.